Sa paanan ng kabundukan ng San Isidro, sa isang baryong limot ng panahon, nakatira ang mag-anak na sina Mang Tomas, Aling Liza at ang kanilang dalawang anak na sina Kaloy at Marita. Isang maliit na kubo ang kanilang tahanan, gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan, nipa at ilang yero na halos wasak na sa tagal ng paggamit. Kapag umuulan, tumutulo sa loob. Kapag mainit, para kang niluluto sa loob. Ngunit kahit ganoon, puno ng pagmamahalan ang loob ng kanilang bahay. Si Mang Tomas ay isang magsasaka ng palay at mais, habang si Aling Liza ay nagtatanim ng gulay sa likod ng bahay. Umaasa sila sa biyaya ng kalikasan. Ngunit sa loob ng maraming taon, tila laging kulang. Ang ani palaging kaunti at kadalasang inuubos pa ng peste o baha. Gayunman, hindi sila kailanman nagreklamo. Laging bukas ang kanilang puso sa nangangailangan at laging handang tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Isang dapit hapon, habang papauwi na si Mang Tomas mula sa bukid, may narinig siyang mahina at paos na tinig mula sa likod ng punong balete malapit sa sapa. "Maawa po kayo. Tulungan ninyo ako." Napalunok si Mang Tomas. Kilala sa kanilang lugar ang punong iyon bilang tahanan ng mga nilalang na hindi basta-basta dapat lapitan. Ngunit mas nangingibabaw ang kanyang malasakit kaysa takot. Agad siyang lumapit at nakita ang isang babae. Nakasuot ng manipis na telang puti, duguan ang laylayan at halatang hirap na hirap. Malaki ang tiyan nito, halatang buntis na buntis at nanginginig sa lamig at gutom. "Diyos ko po. Nene, anong nangyari sa'yo?" Tanong ni Mang Tomas habang inaalalayan ang babae. Mahina ang tinig ng babae. "Hinabol po ako. Hindi ako ligtas sa kagubatang iyon. Taga-ibang daigdig ako, isang engkanto, pero ibang uri. Ako'y tumatakas sa mga kasamahan kong nais akong iligpit." Napamaang si Mang Tomas. Kahit may takot sa puso, dama niya ang katotohanang may kapangyarihan ang kaharap. Ngunit higit sa lahat ay naroroon ang pangangailangan nito ng tulong. Hindi niya ininda ang sariling takot at sinabi, "Sumama ka sa amin. Kahit mahirap kami, hindi kita pababayaan." Pag-uwi niya, nagulat si Aling Liza at ang mga anak sa bisita ni Tomas. Hindi na nila inusisa pa ang buong kwento. Tulad ni Tomas, agad ding napatibok ang puso nila sa awa. Pinaliguan nila ang babae, binihisan ng damit ni Aling Liza, pinakain ng mainit na lugaw, at pinatulog sa kanilang kutsyon kahit pa ang pamilya ay nagsiksikan na lang sa sahig. Kinabukasan, habang tahimik na nag-aalmusal ang pamilya, biglang nagsalita ang babae. "Hindi ako isang normal na engkanto. Ako si Amara, tagapagmana ng gintong puso ng bundok kalunsod. Ako'y pinagtangkaang patayin ang aking sariling angkan dahil pinili kong magpakumbaba at magmahal sa isang mortal. Hindi nila matanggap iyon, kaya ako'y tumakas habang dinadala ko ang anak ko sa sinapupunan." Tahimik ang lahat, ngunit dama ang bigat ng kanyang salaysay. "Bilang kapalit ng tulong ninyo," patuloy ni Amara, "ako'y magpapamana ng biyaya. Ngunit dapat kayong manatiling mabuti at mapagkumbaba. Dahil kung kayo'y magbabago, mawawala ang lahat." Sa sandaling iyon, lumiwanag ang paligid. Mula sa kamay ni Amara ay lumabas ang liwanag na tila purong ginto. Pagkabukas ng kanilang lumang baul kinabukasan, nagulat sila. Puno ito ng gintong butil, tila mga butil ng palay ngunit puro ginto. Nagpalitan ng tingin ang mag-anak, di makapaniwala. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo, sa malaking bahay ng isang makapangyarihang hasyendero na si Don Gustavo, naintriga ang kanyang mga alalay. "Don Gustavo, may kakaibang nangyayari sa mga Tomas. Bigla raw silang yumaman. May bisita raw silang di pangkaraniwan." Napangiti si Don Gustavo, ngunit ang ngiting iyon ay malamig, puno ng inggit at sakim na hangarin. At kung totoo nga, abay hindi pwedeng sila lang ang makinabang.
Wika niya habang pinatawag ang kanyang matandang tagapayo, isang mambabarang nakilala sa buong rehiyon, si Kauro. Panahon na para ipakita kung sino ang tunay na makapangyarihan sa baryong ito. Sa sumunod na mga araw, tila isang milagro ang bumalot sa tahanan ni Mang Tomas. Ang dating tuyot na lupa ay unti-unting nagbigay ng masaganang ani. Ang mga gulay ni Aling Lizay nagsimula ng tumubo na parang diniligan ng ginto. Maging ang mga alagang manok ni Kaloy at Marita ay biglang dumami. Lahat malulusog, mabilis lumaki, at tila hindi tinatablan ng sakit. Hindi nagtagal, napansin ito ng buong baryo. May ilang natuwa at nagsimulang humanga. Ngunit mas marami ang nainggit. Bakit sila? Mahirap din naman kami, sabi ng ilan. Baka may kinakasama silang masama, bulong pa ng iba. Sa malaking bahay ng Don, si Don Gustavo ay tahimik na nakaupo sa kanyang silid. Pinagmamasdan ang apoy sa lumang kalan habang pinakikinggan ang ulat ng kanyang katiwala. Don, nakikita na po ng mga tao ang kaibahan sa ani ni na Tomas. Ang lupa nilang luma ngayon ay tila minana ng langit. Wala pong paliwanag, ngunit palihim po raw nila pinatuloy ang isang kakaibang babae. Napangisi si Don Gustavo. Hindi ito simpleng pangyayari. Ipagpaalam mo kay Kauro. Gusto kong malaman kung ano ang tunay na nilalang na iyon. Samantala, sa kubo ng mga Tomas, si Amara ay tila mas gumagana ang pakiramdam. Lumalakas ang kanyang katawan habang papalapit ang araw ng kanyang panganganak. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalala. Madalas siyang magtanong, "May nakakapansin ba sa atin? May kakaiba ba kayong nararamdaman sa paligid?" Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng mag-anak, nagising si Amara. Sa kanyang pandama, may dumarating na hindi pangkaraniwan. Isang makapal at malamig na hangin ang pumasok sa silid, dala ay amoy ng abo at halamang tuyot. Napatingin siya sa bintana at sa dilim ng gabi may isang aninong may sombrero at baston ang nakatayo sa kakahuyan, nagmamasid. "Kauro," bulong niya sa sarili. Aso ng may kapangyarihan, tagasunod ng sakim. Kinabukasan, kinausap ni Amara si Mang Tomas at Aling Liza. "Kailangan na nating maging maingat. Hindi ako ligtas dito. Ngunit ayokong iwan kayo. Lalong higit ayokong madamay kayo sa kapahamakan." Nagpalitan ng tingin sina Tomas at Liza. "Hindi namin kayo iiwan, Amara," sagot ni Aling Liza. "Ang buhay natin ay wala namang halaga noon, pero binigyan mo kami ng panibagong pag-asa. Kaya kahit anong mangyari, kasama mo kami." Sa di kalayuan, sa loob ng isang kuweba sa likod ng nayon, si Kauro ay nakaupo sa gitna ng isang bilog ng abo. Sinisindihan ng itim na kandila habang paulit-ulit ang bulong. Sa ilalim ng buwan at ulap ng inggit, lapitan ang puso't kaluluwang mapitpit. Ipakita ang kahinaan ng may ginintuang palad, buksan ang lihim, pasukin ang lakas. Sa bawat bigkas ng kanyang orasyon, ang itim na usok ay umaabot sa langit. Sa gitna ng usok, bumubuo ito ng imahe ng kubo ni Mang Tomas at si Amara na ngayoy nasasaktan, hawak ang tiyan, tila may bumabangga sa kanyang panloob na lakas. "Hindi!" sigaw niya sa gabi habang lumilindol ang paligid ng kubo. Nagising ang buong mag-anak. Lumingon silang lahat kay Amara na nooy nasa sahig, nangingisay. Lumuluha si Amara, ngunit ang kanyang luha ay hindi tubig, kundi ginto. "Tulungan ninyo ako. May sumusubok na patayin ang anak ko sa sinapupunan." Nang hawakan ni Aling Liza ang tiyan ni Amara, nakaramdam siya ng kuryente. Isang lakas na hindi kayang ipaliwanag. Biglang bumukas ang mga bintana, lumipad ang mga dahon, at sa labas ng kanilang kubo, may naglalakad na multong parang abo ang katawan, dumudugo ang mata, at lumulutang sa lupa. "Kauro," sigaw ni Amara, "hindi mo makukuha ang anak ko."
Lumapit si Mang Tomas at humawak ng itak. "Wala kang lugar dito, demonyo ka! Umalis ka!" Ngunit sa halip na matakot, ngumisi ang nilalang. "Hindi ako titigil hanggat hindi ko nababasag ang gintong bituka ng nilalang mo. Sa utos ng Don, sa lakas ng barang, kayo'y mapapahamak." Sa sandaling iyon, kumidlat sa langit. Biglang lumiwanag ang paligid. Mula sa katawan ni Amara ay lumabas ang matinding liwanag na tila nagiging kalasag. Ang nilalang ay napasigaw, natupok sa apoy ng liwanag. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, may iniwang hula. Kapag ang araw ay lumubog ng walang ulap at ang bundok ay tumigil sa pag-ihip ng hangin, darating ang gabi ng panganganak at sa gabi ring iyon, ang kasamaan ay babalik. Tahimik ang gabi. Tahimik ang buong paligid. Ngunit mula sa malayo, sa balkonahe ng malaking bahay, si Don Gustavo ay nakatayo, hawak ang gintong baston at pabulong na tumawa. Simula pa lang ito. Lumipas ang ilang araw matapos ang engkwentro kay Kauro. Nagbalik ang katahimikan sa paligid ng kubo ni Mang Tomas. Ngunit sa ilalim ng kalmadong hangin ay naroon ang pakiramdam na may hindi pa tapos. Si Amara, kahit tila nanumbalik ang lakas, ay madalas na napapatitig sa langit, waring may hinihintay. Ang kanyang tiyan ay lalong lumaki at si Aling Liza ay laging nakabantay, parang tunay na ina. "Bakit hindi mo pa siya pinapanganak, Amara?" Tanong ni Kaloy minsang nakitang napapahawak sa tiyan ang engkantada. "Ito'y hindi karaniwang sanggol," sagot niya. "Hindi ito tulad ng ibang nilalang. Sa kanyang pagsilang, isisilang rin ang pagbabago at posibleng digmaan." "Digmaan?" tanong ni Mang Tomas. "Bakit?" "Ang sanggol kong ito," sagot ni Amara, "ay bunga ng pag-ibig. Hindi lang sa isang mortal, kundi sa isang nilalang na minura at itinakwil ng aming mundo. Kaya siya'y minumura rin ng mga makapangyarihan naming kalaban. Kung siya'y isisilang, magdadala siya ng balanse, ng pagkakapantay-pantay. At ang mga may kapangyarihang sakim, ayaw noon." Habang nag-uusap sila, isang batang paslit mula sa baryo ang tumakbo patungo sa kanila. "Tio Tomas, Tia Liza, pinatawag po kayo ni Kapitan Romy. May pulong sa barangay hall. Tungkol daw po sa mga milagro sa bahay ninyo." Napatinginan ang lahat. "Kapitan?" bulong ni Mang Tomas. "Wala namang problema dati. Sa barangay hall, halos buong baryo ang naroroon. Naroon si Kapitan Romy, isang matandang lalaking kilala sa pagiging makatarungan. Ngunit sa likod ng kanyang upuan, tahimik na nakaupo ang hindi inaasahan, si Don Gustavo. Mga kabarangay, panimula ni Kapitan Romy, kami nag-aalala. Napapansin ng marami sa atin ang biglaang pagyaman ng pamilya Tomas. Gusto lang naming alamin kung may kinalaman ba ito sa masasamang bagay." "Masasama?" bulalas ni Aling Liza. "Hindi kami gumagawa ng masama. Nagpakita lang ng awa ang asawa ko sa isang babaeng nangangailangan." "Babae ba talaga siya?" sabat ni Don Gustavo, nakangiti ngunit malamig ang tinig. "O baka isang engkanto? Isang mandaraya? Isang nilalang na may madilim na pakay?" Nagbulungan ang mga tao. May ilang umiling, may ilan namang hindi sigurado. "Hindi kami nagpapasok ng kasamaan," sagot ni Mang Tomas. "Tumulong kami, at sa awa ng Diyos o kung sino mang puwersa, kami nabiyayaan. Ginto raw ang butil ng kanilang palay," bulong ng isa. "May dumobleng ani, walang peste," sabi pa ng iba. Lumapit si Don Gustavo. "Kung walang tinatago, bakit hindi natin sila dalawin? Suriin natin ang kanilang lupa, ang kanilang tahanan, o baka naman may ayaw silang makita natin." Saglit na katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Kapitan Romy. Kung papayag ang pamilya Tomas, hindi masama ang pagsusuri. Ngunit kung hindi nila nais,
hindi rin natin sila dapat pilitin. Papayag kami, sagot ni Mang Tomas, bagamat may kaba sa dibdib. Wala kaming itinatago, pero sana'y huwag niyong kalimutan, ang pagtulong sa kapwa ay hindi kasalanan. Kinabukasan, dumating ang ilang tao sa lupain ni na Tomas. May ilang barangay tanod. Naroon si Kapitan at syempre si Don Gustavo nakasakay sa kanyang mamahaling sasakyan kasama ang ilang tauhan. Napatingin ang lahat sa bukirin, malago, luntian at punong-puno ng buhay. Ngunit ang mga mata ni Don Gustavo ay hindi doon nakatutok. Nakatuon ito sa kubo, sa mismong silid kung saan naroon si Amara. Pasensya na po, sabi ni Aling Liza. Hindi po pwedeng lapitan si Amara. Malapit na siyang manganak. Hindi po ligtas. Ngunit hindi iyon pinakinggan ni Don Gustavo. Pumihit siya sa kanyang tauhan at sumenyas. Pasukin ang bahay. Agad na may tumakbo papasok sa kubo. Ngunit bago pa man makalapit sa pintuan, may malakas na alon ng hangin na tila isang bagyong walang tunog. Tinamaan ang lalaki at tumilapon ito pabalik, nawalan ng malay. Biglang nayanig ang lupa. "Lumayo kayo!" Isang boses ang nagsalita mula sa loob. "Hindi pa ito ang tamang oras. Kapag pinilit ninyo, magdurusa kayo." Si Don Gustavo ay ngumisi. "Sige, hindi pa ngayon. Pero babalik ako. At sa oras na yon, hindi na ako aalis nang wala ang kailangan ko." Nang makaalis ang lahat, si Amara ay tila nawalan ng lakas. Humiga siya sa banig at umiyak ng tahimik. Lumapit si Marita at niyakap siya. "Amara, huwag kang matakot. Nandito kami." Napangiti si Amara, bagamat may luha pa sa mata. "Hindi ako natatakot para sa sarili ko. Natatakot ako dahil sa gabing isisilang ang anak ko, muling babalik ang dilim. At sa gabing iyon, kailangang piliin ng bawat isa sa inyo kung saan kayo papanig." Sa bundok, sa lihim na kuweba, si Kauro ay naghahanda na ng isa pang orasyon. Sa pagtulo ng ikatlong luha ng sinapupunan, mabubuksan ang lagusan ng mga nilimot at ang mga anino ay muling lalakad sa lupa. Makalipas ang ilang araw matapos ang mapilit na pagbisita ng mga taga-baryo at ni Don Gustavo, mas lalong naging mapagbantay si Amara. Ipinagutos niyang balutin ang paligid ng kubo ng mga dahon ng banaba, baging ng makahiya, at anting-anting na inilaan niya mismo, mga halamang engkantado na nagtataboy ng masasamang nilalang at diwang ligaw. Darating na ang gabi ng kapanganakan, wika ni Amara habang pinapahiran ng langis ang kanyang tiyan. Kapag sumikat ang buwan ng dugo, bubukas ang lagusan. At kung hindi natin ito maisasara agad, hindi lang ako ang malalagay sa panganib, kundi ang buong baryo. Habang naglalagay ng mga dahon sa paligid si Kaloy at Mang Tomas, isang kakaibang tunog ang kanilang narinig mula sa kagubatan. Isang malalim na alingaw-ngaw, parang sigaw ng sanggol na may kasamang alulong ng hayop. "Ano yon?" tanong ni Kaloy, nanginginig. "Simula na," sagot ni Amara, na naroon sa silong ng kubo, nakapikit, hawak ang pusod. Nagsisimula ng gumapang ang dilim. Tinatawag ng anak ko ang liwanag. Ngunit sa bawat daing niya, ang mga nilalang sa ilalim ay gumigising. Sa kabilang panig ng baryo, sa loob ng malaking bahay ni Don Gustavo, isang madilim na ritual ang isinasagawa. Sa gitna ng kwarto ay may altar na may palay na ginto, palaspas na tuyot at itlog ng uwak. Sa harap ng altar ay nakaluhod si Kauro, duguan ng mata habang binibigkas ang matandang orasyon. Buksan ang landas, ilabas ang piniling anino, ipagkaloob ang lagusan sa pamamagitan ng sakripisyo. Dalhin ang dilim sa liwanag at kunin ang bunga ng ginto't liwanag. Bumuga ng usok ang altar at sa gitna ng silid ay nagbukas ang isang itim na bilog, para portal na humihigop ng hangin, liwanag at ingay. Mula rito, unti-unting lumabas ang tatlong nilalang.
mga anino ng matandang babae, may mahabang kuko at balat na parang pinatuyong dahon. Ang mga mata nila ay mapuputi at ang bibig ay tila laging gutom. Mga alagad ng matandang dilim, wika ni Kauro. Ang inyong misyon, sirain ang proteksyon ng kubo. At kapag naisilang ang sanggol, dalhin siya rito, buhay man o patay. Ang mga nilalang ay naglaho na parang usok, patungo sa kubo ng mga Tomas. Gabi ng kabuwanan, maaliwalas ang langit, ngunit ang buwan ay pulang-pula, tila duguan. Sa loob ng kubo, si Amara ay nagsimula ng sumigaw. Ramdam niya ang pagbuka ng lagusan ng kapanganakan, ngunit hindi ito gaya ng sa mortal. Mula sa kanyang katawan ay lumalabas ang liwanag at apoy, umiikot sa paligid, umiilaw sa bawat sulok ng kubo. "Liza!" sigaw ni Mang Tomas. "Tubig! Kumot! Kaloy! Marita! Hawakan ang mga halaman sa labas. Huwag hayaang masira ang bilog." Tumakbo si Kaloy at Marita palabas, ngunit sa labas ng kubo ay bumagsak ang matinding hangin. Nagsimula nang magsidatingan ang mga nilalang ng dilim. Isa sa kanila, may mahabang buhok at leeg na parang ahas, ay humarang kay Marita. "Bigay mo sa amin ang bata," palahaw ng nilalang. "Bukas ang lagusan. Kami ang tunay na tagapagmana." Ngunit mabilis na itinapon ni Marita ang bote ng langis na binigay ni Amara. Tumama ito sa katawan ng nilalang at nagliyab ito agad, sumisigaw habang natutupok sa apoy. "Hindi niyo kami matatakot!" sigaw Kaloy kahit nanginginig. Samantala, sa loob ng kubo, pinipigil ni na Aling Liza at Mang Tomas ang hindi maipaliwanag na alon ng enerhiya mula sa katawan ni Amara. Nanginginig ang lupa, umiikot ang hangin, at sa gitna ng liwanag may boses na tumawag. "Ina, ako'y paparating." Isang matinis na sigaw ang sumunod at biglang lumiwanag ang buong kubo. Mula sa sinapupunan ni Amara ay lumabas ang isang batang sanggol na tila gawa sa liwanag. Puti ang balat, may pilak na hibla ng buhok, at ang pusod ay may nakapulupot na gintong sinulid. Ngunit sa sandaling iyon ding iyon, sa eksaktong sandali ng pagsilang, may narinig silang pagputok sa kalangitan. Tumama ang isang bolteng itim na kidlat sa kubo, nanginig ang mga halaman sa paligid, at sa labas, isang figura ang lumabas mula sa kakahuyan. Si Don Gustavo, suot ang isang kapa na may mga bordang anting-anting, hawak ang baston niyang may ulo ng ahas, at nakangiti habang papalapit. Napakaganda ng sanggol. Ang liwanag nito, ang kapangyarihan. Kailangan ko siya. Humarang si Mang Tomas. "Hindi mo siya makukuha. Isa siyang biyaya, hindi para sa mga kagaya mong sakim. Hindi para sa akin," tugon ni Don Gustavo, "kundi para sa bagong mundong bubuin namin. Ang kanyang dugo, kapalit ng walang hanggang kapangyarihan." Ngunit bago pa siya makalapit, bumangon si Amara, hawak ang sanggol. "Hindi mo siya madadala," wika niya, ang mga mata ay kumikislap sa liwanag. "At kung ito na ang gabi ng digmaan, handa na ako." Sa likod ni Don Gustavo, muling lumitaw si Kauro, may hawak na pulang itak na tila buhay, at ang kanyang katawan ay puno ng mga anting-anting. Nagkaharap ang liwanag at dilim, engkanto at mambabarang, pag-ibig at kasakiman, lahat sa gabing piniling manganak ang engkantong buntis. At sa kalagitnaan ng tensyon, biglang nagsalita ang sanggol, bagamat kakapanganak pa lamang. "Hindi ako ang simula. Ako ang katapusan ng inyong kadiliman." Napatigil si Don Gustavo, gayon din si Kauro, nang marinig ang tinig ng sanggol. Imposibleng ang isang bagong silang ay magsalita, lalo na sa tinig na malinaw, kalmado, at parang sinasalamin ang boses ng matandang diwata. Ang mga anino sa paligid na kanina'y umaatungal ay bigla ring tumigil, tila natakot.
Hindi. Maaari, bulong ni Kauro. Hindi pa siya dapat magkamalay. Ngunit lumakad si Amara. Hawak ang sanggol, nakatayo sa gitna ng kubo na ngayoy punong-puno ng gintong liwanag. Ang mga halamang engkantado sa paligid ay nabuhay. Ang mga dahon ng banaba ay kumikislap. Ang mga baging ng makahiya ay gumagapang sa sahig. At ang mga palay sa banga ay bumubuga ng gintong usok. Ang sanggol na ito, wika ni Amara, ay hindi lang aking anak. Siya ay bunga ng liwanag at ng kapalarang itinakda ng mas matanda pa sa amin. Lumapit si Don Gustavo, tinapakan ng isang halamang engkantado. Umusok ang kanyang sapatos, ngunit hindi siya nagpatinag. Hindi mo ako kayang takutin, engkanto. Matagal ko nang inaasam ang lakas na iyan. At sa tulong ni Kauro, makakamit ko ito. Lakas ng katawan, oo, sagot ni Amara. Pero hindi niyo makakamit ang lakas ng kaluluwa. Sumigaw si Kauro. Walang silbi ang kaluluwa kung wala ka ng katawan. Handa na ako. At biglang inihampas niya ang pulang itak sa lupa. Umuga ang paligid. Bumukas ang isang malaking bitak sa lupa sa labas ng kubo. Mula rito, umakyat ang mga nilalang na mas masahol pa sa anino. Tila mga nilikha mula sa halimuyak ng patay na kagubatan. May mga pakpak ng paniki, mga mata ng uwak, at katawan ng tuyong sanggol. Umakyat ang itim na usok at nagsimulang lamunin ang paligid ng kubo. "Kaloy! Marita!" sigaw ni Mang Tomas. "Sa loob na kayo." Ngunit sa halip na umatras, lumapit si Kaloy na may hawak na bote ng langis at itak na may ukit ni Amara. "Hindi ako uurong. Pinangako ko sa inang ito na poprotektahan ko ang anak niya." Mabilis siyang umatake sa isang nilalang na lumapit sa kubo. Tumama ang itak at sa gulat niya nagsisigaw ang halimaw bago ito matunaw. "Epektibo!" sigaw ni Kaloy. "Ang itak, mahiwaga." Sumunod si Marita, may hawak na palayok ng langis ng ginto at sinaboy ito sa hangin. Ang langis ay nagmistulang tabing na nagtataboy sa mga halimaw. "Hanggang kaya natin, ipaglaban natin sila," sigaw niya. Sa gitna ng kaguluhan, lumakad si Amara papunta kay Don Gustavo, hawak pa rin ang sanggol. "Kung gusto mong makuha ang kapangyarihan, isang paraan lang. Patayin mo ako at kunin mo siya. Pero tandaan mo, ang dugo ng liwanag ay hindi madaling danasin ng makasalanan." Ngumiti si Don Gustavo. "Kung yan ang kinakailangan," sumigaw si Kauro. "Ngayon na, Gustavo, ang dugo ng ina." Tumalon si Don Gustavo, itinaas ang baston na may ulo ng ahas, at sa isang iglap, tumama ito sa balikat ni Amara. Napahiyaw siya sa sakit, ngunit hindi siya nabuwal. Sa halip, ang dugo niyang lumabas ay naging bulaklak. Isang bulaklak na asul na tila usok. Tumigil ang paligid. Lahat ay napatingin. "Hindi!" sigaw ni Kauro. "Hindi siya purong engkanto. Ang dugo niya ay pinagpala." At sa isang iglap, bumaliktad ang lahat. Ang mga halimaw na umaatake ay nagsimulang masunog. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng sanggol at ang kanyang luha ay naging sinag ng araw. Isang liwanag ang bumalot sa buong lupain. Nagliyab ang mga ugat ng lupa. Ang kubo ay lumutang sa hangin at ang mga halaman ay yumabong ng ilang ulit sa loob ng isang segundo. Sa kalagitnaan ng apoy at liwanag, napasigaw si Don Gustavo. "Hindi ako natatalo. May taglay pa ako." Ngunit biglang tumama ang isang gintong palaso mula sa langit. Isang armas ng mga sinaunang diwata. Tinamaan si Don Gustavo sa dibdib. Pumutok ang kanyang katawan sa hangin at naging abo. Si Kauro ay nagtangkang tumakas, ngunit hinabol siya ng mga halamang buhay. Tinuluyan siya ng mga baging ng makahiya na pumulupot sa kanyang katawan. Nang huli siyang humiyaw, ang lupa ay bumuka at siya ay nilamon. Makalipas ang ilang sandali, tahimik na muli ang paligid. Ang anak ni Amara ay tahimik na natutulog sa kanyang mga bisig. Si Mang Tomas, Aling Liza,
Kaloy at Marita ay lumapit sa kanya. "Ligtas na ba tayo?" tanong ni Kaloy. "Hindi pa," sagot ni Amara, pagod ngunit nakangiti. Ngunit ang pinakamadilim ay lumipas na. Ang digmaan ay magsisimula pa lamang sa ibang mundo. Ngunit dito, sa inyong baryo, may liwanag ng tumubo. "Anong pangalan niya?" tanong ni Aling Liza, pinagmamasdan ng sanggol. Tumingin si Amara sa kanyang anak. Siya si Liway, isang sinag na isinilang sa dilim. Sa gabi ring iyon, sa pinakamalayong bahagi ng gubat, may isang nilalang na nagmamasid mula sa itim na lawa. Nagtagumpay sila, wika ng babae, ay aninong buntot ng ahas at mga matang berde. Ngunit hindi ito ang wakas dahil ang ginto ay laging pinanggigigilan ng kasalanan. Lumipas ang isang linggo mula nang isilang si Liway, ang sanggol ng liwanag. Nanumbalik ang katahimikan sa baryo, ngunit hindi ang dati nitong anyo. Ang mga halaman sa paligid ng kubo ni Mang Tomas ay tila mas berde at mas mabungang parang pinagpala. Maging ang mga puno ng saging sa likod ng bahay ay nagbunga ng mga ginto't pilak na buwig, ikinagulat ng buong pamilya. "Anong ibig sabihin nito, Amara?" tanong ni Mang Tomas habang hawak ang isang saging na kapag binuksan ay naglalaman ng makintab na butil ng ginto. "Biyaya," sagot ng engkanta, mahina pa ang tinig. "Bunga ng pagpili ng liwanag. Ang lupa sa paligid ninyo ay nilinis ng dugo ng sakripisyo. Ang sanggol na ito ang simula ng panibagong kabanata. Isang panahon ng masaganang ani at kapayapaan." Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa kabilang dako ng baryo, galit na galit ang pinsan ni Don Gustavo. Si Don Marcelo, isang kasabwat sa mga dating lupang kinamkam ng kanilang pamilya. Isa rin siyang mayaman, ngunit mas tuso at higit ang inggit sa kanyang puso. Nang mabalitaan niyang napatay si Don Gustavo at nawala sa kanila ang kontrol sa baryo, agad siyang nagpunta sa lugar kasama ang kanyang tagasunod. Isang misteryosong babae na tinatawag na Madam Kanda, isang kilalang mambabarang mula sa malalayong kabundukan ng Zambales. "Ibinagsak ninyo ang pangalan ng aming angkan," bulong ni Don Marcelo habang sinusuyod ng tingin ang mga palayan na ngayoy tila ginintuang dagat. "Pero babawin ko ang lahat ng ito, lahat ng ginto at ang sanggol na yan. May amoy ng engkanto sa hangin," bulong ni Madam Kanda habang sinisinghot ang paligid. Ngunit may kahinaan pa rin. Ang sanggol ay hindi pa buo. Pwede pa nating lamunin ang kanyang liwanag. Samantala, sa tahanan ni Mang Tomas, tahimik ang gabi. Si Liway ay natutulog sa isang duyang gawa sa mga bulak ng ilog at dahon ng gabi. Ang kanyang hininga ay mababaw, ngunit bawat buntong hininga ay nagbubunga ng bahagyang liwanag sa paligid. Naglalakad si Marita sa may likod bahay nang biglang may narinig siyang kaluskos mula sa gubat. Nagtago siya sa likod ng punong kawayan at sumilip. Sa dilim, may mga aninong gumagalaw, mga taong may suot na balabal na itim at may dalang mga sisidlang gawa sa bungo ng hayop. Isang babaeng matanda ang nag-usal ng orasyon. "Buksan ang daan sa loob ng dilim. Pumasok kami bilang alon ng kasakiman. Ang ginto at liwanag aming layunin. Ibagsak ang tahanan ng mga pinili." Nang marinig ito ni Marita, agad siyang tumakbo pabalik sa kubo habol ang hininga. "Amara, Mang Tomas, may mga aninong papasok galing gubat, may mambabarang." Mabilis na umaksyon ang buong pamilya. Si Kaloy ay kinuha ang itak na may ukit ni Amara. Si Mang Tomas naman ay nagtali ng palaspas sa bawat bintana. Si Aling Liza ay naghanda ng kalan at sinunog ang mga tuyong dahon ng banaba. At si Amara, bagamat nang hihina pa rin, ay umupo sa gitna ng sahig at sinimula ng pag-awit ng sinaunang dasal ng mga engkanto. Liwanag ng bituin, pumasok sa katawan. Ang batay protektahan, sa kadilimay huwag pakawalan. Dugo ng ina, tubig ng lupa.
tabingan ng pusod, tabingan ng hininga. Habang umaawit siya, ang buong kubo ay nabalutan ng mapusyaw na liwanag. Ngunit sa labas, unti-unting lumalapit ang grupo ni na Don Marcelo. "Wasakin ang kubo!" sigaw ni Don Marcelo. "Ang sanggol ang hinahanap ko. Kunin siya, buhay man o patay." Nagpakawala si Madam Kanda ng mga itim na uwak, may pulang mata at itim na apoy sa pakpak. Bumangga ang mga ito sa liwanag ng kubo, ngunit sa bawat bangga, sila'y nadudurog. "Hindi sapat," galit na wika ni Madam Kanda. "Kailangan natin ng dugo mula sa loob. May mahina sa kanila. Hanapin natin siya." At biglang napansin nila si Marita na nagtatago sa gilid ng bintana. "Yun ang babae! Lumabas sa gubat! Kailangan lang ng isang patak ng dugo!" Itinaas ni Madam Kanda ang kamay niya at isang itim na anino ang bumuga mula sa kanyang palad, tumama sa balikat ni Marita. "Ah!" sigaw ni Marita na paluhod sa sakit. Mabilis siyang sinaklolohan ni Kaloy. "Marita, hindi ka nila makukuha." Mabilis niyang pinahid ang sugat at tinakpan ng dahon ng gabi. Ngunit ang dugo ni Marita ay tumulo sa lupa sa labas ng kubo at biglang lumamlam ang liwanag ng harang. Ngayon, sabay na sigaw ni na Don Marcelo at Madam Kanda, "Pasukin ang kubo, kunin ang sanggol." Ngunit bago sila makapasok, may isang matinis na tinig ang pumailan lang mula sa duyan. Si Liway, gising na at umiiyak. Ngunit ang kanyang iyak ay hindi gaya ng normal na sanggol. Ito ay umalingaw-ngaw sa paligid, tila alon ng tunog na lumalampas sa pandinig ng tao. Ang mga uwak ni Madam Kanda ay nahulog mula sa ere at nalusaw. Ang mga anino ay napaatras at kahit si Don Marcelo ay napaurong habang dumudugo ang ilong. "Ano to?" sigaw ni Madam Kanda. "Hindi siya sanggol. Isa siyang alon ng kapangyarihan." Lumakas pa ang iyak ni Liway at sa bawat patak ng luha niya sa kanyang kumot may tumutubong bulaklak ng ginto. Ang mga bulaklak na ito ay sumabog at naging mga sibat ng liwanag na tumama sa mga kalaban. "Umalis tayo, umalis tayo," sigaw ni Don Marcelo. "Hindi ko gustong mamatay gaya ni Gustavo." Hinila niya si Madam Kanda at kahit pilit pa rin itong umatake, napilitan siyang umatras. Muling natahimik ang gabi. Nang makasiguro na walang natira sa mga kalaban, tumakbo si Kaloy kay Marita. "Marita, kamusta ka?" Nakangiti si Marita sa kabila ng sakit. "Masakit, pero kaya ko. Hindi ako bibitaw." Lumapit si Amara at pinahiran si Marita ng langis mula sa palayok. Sa isang iglap, nagsara ang sugat. "Lahat tayo ay bahagi ng liwanag, pero isa sa inyo," wika ni Amara habang pinagmamasdan sina Kaloy at Marita, "ay itinakdang maging tagapagtanggol ng batang ito. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang pipiliin ng kapalaran, pero darating ang sandali na masusubok ang puso nyo." Napatingin sa isa't isa sina Kaloy at Marita. Sa labas, muli nang umusbong ang mga gintong bulaklak sa paligid ng kubo. Ngunit sa dulo ng kagubatan, may bagong banta na namumuo. Sa ilalim ng lupa, isang matandang engkanto na matagal nang nakakulong sa loob ng isang baul ng obsidian ay unti-unting nagigising. "Liwanag! Muli na naman, pero ang anino ko'y handang lamunin ang lahat." Habang bumabalik sa normal ang baryo, isang malamig na simoy ng hangin ang humaplos sa mga taniman isang hating gabi. Hindi ito karaniwang hangin kundi may halong basang amoy ng lumot, uling at alikabok ng libingan. Sa ilalim ng isang burol sa paanan ng gubat, isang baul na matagal nang nakalibing ay nagsimulang gumalaw. Napinsala ito ng liwanag ni Liway sa labanan sa nakaraang gabi. At dahil doon, ang mga sinaunang panlaban sa paligid ng baul ay nawasak. Sa loob nito,
unti-unting dumilat ang dalawang mata na pula gaya ng apoy at isang tinig na napakalalim ang bumulong. Panahon na, ang liwanag ay muling isinilang at kaya ko na ring bumalik. Sa kubo ni Namang Tomas, mahimbing ang tulog ni Liway habang si Amara ay tahimik na nagdarasal sa silong ng bahay, may hawak na mahiwagang singsing at isang piraso ng lumang balat ng puno ng narra na may ukit ng sinaunang pananggalang. Tinatawag niya sa isip ang kanyang ama, ang matandang tagapangalaga ng mga sagradong kagubatan para humingi ng patnubay. Hindi pa tapos ang unos, bulong niya. Ang halimaw na nakulong noon ay muling nabuhay. Si Sarkob ang engkantong itinakwil ng kanyang sariling lahi. Kinabukasan, habang namimitas ng bunga si Kaloy at Marita, may isang matandang lalaki ang dumating sa gilid ng palayan. Nakasuot ito ng lumang puting kamiseta, may sombrero at may tungkod na puno ng ukit ng mga hayop sa kagubatan. "Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo, Lolo?" tanong ni Kaloy. Ngumiti ang matanda. "Ako si Lolo sa Lumaguy, alagad ng mga sinaunang diwata. Nasa panganib ang baryo ninyo. Nararamdaman kong may naputol na panatak sa ilalim ng lupa." Napatingin si Marita. "May kinalaman ba ito sa batang engkanto? Kay Liway?" Tumango si Lolo sa Lumaguy. "Oo, si Liway ay ilaw sa gitna ng anino. Ngunit may aninong matagal nang nakagapos ang ngayoy nagising si Sarkob, ang dating tagapangalaga ng kayamanan ng mundo ng engkanto. Ngunit nilamon siya ng kasakiman at ginamit ang ginto para sumamba sa sarili niyang kapangyarihan." "Nakakatakot naman po," bulong ni Kaloy. "Anong dapat naming gawin?" "Tulungan ninyo ako," sagot ni Lolo sa Lumaguy. "Muling buuin ang panatak. May 3 bahagi: apoy ng katahimikan, buto ng agham, at luha ng kaluluwa. Kapag natagpuan natin ang 3 ito, may babalik natin ang selyo at may pagtatanggol si Liway." Kinagabihan, nagtipon-tipon ang buong pamilya ni Namang Tomas, kasama si Amara at si Lolo sa Lumaguy. Pinaliwanag ng matanda ang lokasyon ng 3 bahagi. Apoy ng katahimikan, matatagpuan sa tuktok ng bundok Luntian. Pinangangalagaan ng isang matandang tikbalang na mapagmatiyag at hindi agad nagtitiwala. Buto ng agham nakatago sa ilalim ng lumang punong balete na tinabunan ng sementeryo at binabantayan ng mga espiritong hindi matahimik. Luha ng kaluluwa. Matatagpuan lamang kung tunay ang layunin ng puso, lumilitaw sa mga lugar kung saan may sinakripisyong pagmamahal. Kung handa kayong magsakripisyo, wika ni Lolo sa Lumaguy, makakamit ninyo ang 3 ito. Tumayo si Kaloy. "Ako po ang pupunta sa bundok Luntian." "At ako po sa punong balete," sagot ni Marita. "Huwag niyong kalimutan," paalala ni Amara, "na si Sarkob ay hindi ordinaryong halimaw. Kayang niyang lokohin ang paningin, iparamdam ang takot at baguhin ang katotohanan, ngunit hindi niya kayang wasakin ang tunay na pagmamahal." Habang papalayo na si Kaloy at Marita patungo sa kanilang misyon, sa kabilang dulo ng baryo, si Don Marcelo ay nakipagkita kay Madam Kanda sa isang lihim na kuweba. "Hindi tayo maaaring matalo," wika ni Don Marcelo. "Kung hindi natin makuha ang sanggol, pwede nating ibenta ang kaluluwa natin kay Sarkob." Nangiti si Madam Kanda at inilabas ang isang lumang papel na may nakasulat sa sinaunang wika ng mga mambabarang. "Kapalit ng kapangyarihan, kaluluwa ay iaalay. Sa anino ng pagkabulok, ginto'y magiging bangungot." "Sige," wika ni Don Marcelo. "Isumpa ako, kung kapalit nito'y ginto, kapangyarihan at paghihiganti." Sa gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ni Liway, isang mabahong hangin ang dumaan sa paligid ng kubo. Napadilat si Amara at nakita niyang may aninong dumaan sa labas ng bintana. Mataas, payat, baluktot ang likod at may korona ng putik at tinik. Ang anino ay nagsalita, bagamat walang bibig.
Ako si Sarkob at dumating ako upang kunin ang liwanag na hindi sa inyo. Hinugot ni Amara ang mutya ng saging at itinaas ito. Umilaw ang buong kubo. Kung gusto mo si Liway, wika ni Amara, dumaan ka muna sa apoy ng puso ng mga taong nagmahal sa kanya. Ngunit tumawa si Sarkob, isang tunog na tila bangkay na humahagikik. Ang puso ng tao ay marupok, at sa bawat kahinaan ako'y lalago. Mula sa tuktok ng bundok luntian, dinatnan ni Kaloy ang matandang tikbalang na nagngangalang Mangkarok, isang nilalang na may katawang tao at kabayong ulo, na tila bato ang laman ng dibdib sa tigas ng kanyang tinig. Narito ako upang hingin ang apoy ng katahimikan. Magalang na pakiusap ni Kaloy. Hindi ko ibinibigay ang apoy sa mga pusong may galit o takot, ani Mangkarok. Patunayan mong handa kang mamatay para sa kapayapaan. Hindi nag-atubili si Kaloy. Inilagay niya ang kanyang kamay sa apoy na bumubuga mula sa gitna ng batong altar. Sa halip na sumigaw sa sakit, tinanggap niya ito habang nananatili ang tingin sa mata ng tikbalang. Ang liwanag ay hindi takasan, kundi yakapin, bulong niya. Tumango si Mangkarok. Tunay ka, kunin mo ang apoy. Lumutang ang maliit na pulang orb mula sa altar. Tinanggap ito ni Kaloy at mabilis na bumalik patungo sa baryo. Samantala, si Marita ay dumating sa punong balete. Umuungol ang mga espiritu ng mga kaluluwang hindi matahimik. Lumapit siya, tinikman ang kanyang takot, pero hindi siya umatras. Hindi ako narito para maghutot. Narito ako upang maibalik ang selyo, wika niya. Isang espiritu ng batang babae ang lumutang. Namatay ako sa gutom at kinuha ng mayayaman ng lupa ng aking ama, anito. Ngunit ang liwanag na ito'y para sa lahat, sagot ni Marita. Katarungan ang layunin namin, hindi kayamanan. Inabot ng espiritu ang kanyang kamay at inilapag sa palad ni Marita ang isang puting buto-buto ng agham sa gisag ng kabutihan at kaalaman. Dalhin mo ito, ngunit huwag ninyong sayangin. Sa kubo ni Namang Tomas, nagsimula ng pumutok ang langit. Dumating na si Sarkob, lubos ng gising. May katawan ng tao ngunit nababalutan ng aninong parang usok. Sa bawat hakbang niya nalalanta ang mga halaman at ang lupa ay nagbibitak. Nandito na ako, bulong niya sa sanggol. Ako ang uugat ng dilim. Ang liwanag ay akin ngayong lulunurin. Inilatag ni Amara ang proteksyon, ngunit tila di sapat. Biglang dumating sina Kaloy at Marita. May dalang apoy ng katahimikan at buto ng agham. Ngunit kulang pa sila ng isa, ang luha ng kaluluwa. Nasaan ang huli? Tanong ni Amara. Tumulo ang luha sa mata ni Aling Liza, inang-inang ng pamilya, habang yakap-yakap si Liway. Kung kinakailangan ako na lang ang mawala. Huwag lang ang batang ito. Sa pag-agos ng kanyang luha sa pisngi ni Liway, lumiwanag ito, naging isang kumikislap na perlas. Ang luha ng kaluluwa ay isinilang mula sa sakripisyo ng ina. Buong selyo na ito, sigaw ni Amara. Pinag-isa niya ang 3 sangkap, apoy ng katahimikan, buto ng agham, at luha ng kaluluwa sa gitna ng silid. Lumitaw ang selyo, isang gintong bilog na may ukit ng araw, buwan at punong ugat. Sa ngalan ng liwanag, sa sakripisyo ng puso, isinasara naming muli ang pintuan ng dilim. Biglang tumigil si Sarkob sa paglakad. Hindi niyo ako maaaring ikulong. Mula sa katawan ni Liway, lumabas ang purong liwanag. Pumalibot ito sa katawan ni Sarkob. Nagputukan ng hangin, nagliyab ang selyo, at isang matinis na sigaw ng halimaw ang pumuno sa paligid. Sa isang iglap, nagsara ang pinto ng anino. Naikulong muli si Sarkob sa ilalim ng lupa,
kasabay ng pagbalik ng liwanag sa buong baryo. Ilang araw ang lumipas. Muling namunga ang lupa, ngunit hindi na ginto, kundi pagkain. Ang saging, kamote at palay ay sumagana. Si Liway, ngayon ay may bahagyang ginto sa mata't buhok. Lumalaki bilang isang bata ng liwanag, pinangangalagaan ng buong baryo. Si Kaloy at Marita ay nagtulungan sa pagsasaka, habang si Amara at Lolo sa Lumaguy ay bumalik sa gubat upang maging tagapangalaga ng mga bagong panatak. At si Don Marcelo, na walang parang bula. Si Madam Kanda ay natagpuang baliw at bumubulong sa kawalan. Ang baryo ay naging banal, pinagpala. Hindi na dahil sa ginto, kundi dahil sa puso ng mga taong nagtanggol sa liwanag. At sa gabi, kapag tahimik ang paligid, naririnig ang halakhak ng batang si Liway, sabay sayaw ng mga alitap-tap sa ibabaw ng mga palayan. Wakas,